Hello guys, welcome back dito sa Nelds TV. And for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano mag-trade ng cryptocurrency. Okay? Mag-buy and sell ng cryptocurrency. So, ngayon, no? Ang kailangan nyo muna magkaroon ng trading platform, syempre. Nandiyan ang Binance, nandiyan ang OKX, nandiyan ang Bybit at marami pang iba. So, itong ituturo ko sa inyo ngayon, ang ipapakita ko sa inyo, actual na gagawin ko is gamit ko ang OKX. So, bakit OKX? Ito yung sa akin, pinaka madaling gamitin for me, okay? So, yon, kung gusto nyo rin magkaroon ng OKX, no, account, kung gusto nyo po magkaroon at you need assistant, you can chat me in Telegram, okay? So ngayon, mag-start na tayo. Para lang sa idea ninyo, no? Nag-deposit tayo. Meron tayong pera dito na 59. Okay, so yun yung gagamitin natin in actual trade ngayon. Okay? So, paano ba, no? So, dapat syempre meron kayong balance, no? At least 10 USDT. Yun yung pinaka minimum deposit dito, yung 10 USDT or 500 pesos plus sa pesos, no? So ngayon, paano ba sir mag buy and sell, no? So click nyo lang to. Click nyo lang to, basic lang, no? Click nyo lang yan. Then, dito, makikita ninyo dito yung trading pair. Okay? Basic lang yan eh. Trading pair. Dito yung makikita nyo yung choice dito, yung trading window. Buy trading window, sell trading window, at limit order. Anong types ba ng pagbili na gusto mo? Ano bang klase ng pagbili na gusto mo? Then, ilalagay mo lang yung price dito. Ilalagay mo lang yung amount mo dito. Kung gusto mo, i-drag naman na lang to para hindi ka na mahirapan. Then, makikita mo yung total mo dito. Kung ilang total magagamit mo or magagastos mo kapag yung asset mo na, kapag yung set mo na yung amount, no? So, maya makikita nyo yan. Makita mo rin dito yung available balance mo, which is 28.71. Then, yung max buy, ilan ba yung pinaka high or pinaka max na mabibili mong XRP kapag buy mo lahat yung balance mo, available balance na yan. Okay, ano ba ito, no? Ito yung mga orders. Makita mo rin dito yung mga orders, price. Ito yung price. Ito naman yung amount ng XRP, ng mga orders. Ito naman yung pinaka market price. Ibig sabihin yung market price, yun na talaga yung presyo niya ngayon, no, current price niya. Then ito naman yun nga, yung mga price kung saan maraming orders, no. Ito yung mga orders ng amount ng XRP. Okay? So yan, i-explain natin yan isa-isa. Okay? So ngayon, ano po ba itong XRP-USDT? Yan po yung pair, okay? So dito tayo makakapili ng pair or coin na gusto natin na bilhin. Okay? So halimbawa na lang ay SOL, okay? SOL. Click natin yung SOL. Then click natin ito, SOL USDT. Yan na, okay? So diyan tayo makakabili ng SOL. Makabuy and sell ng SOL, okay? So ngayon, nasa buy window tayo. Kapag i-click mo to, nasa sell window na tayo. So ngayon, magbibili tayo ng SOL, kaya nasa buy tayo. Okay? And ito naman, dito sa may anong klase bang pagbili ng gusto mo, limit order. Magli-limit order ka, ibig sabihin ng limit order, ikaw yung magpipili ng price kung saan mo gusto. Okay? Pero, ipapakita ko sa inyo yung dalawang pinaka-common dito na ginagamit ng karamihan. Limit order at market order. Okay? Okay, sorry. Okay. Ulitin natin. Okay? So, ito yung pinaka-common guys. Teka lang bibilugan natin. Itong limit order at market order. So, yung dalawa na yan, yun yung pinaka-common na ginagamit ng mga trader, no? Kahit yung mga baguhan, kahit yung mga matatagal na sa trading, no? So, yan po yung ginagamit nila madalas. Okay, kahit ako, yan din na ginagamit ko.
Kaya yun lang muna yung basic na explain natin ngayon. So, unahin natin yung yung limit order, no? Okay? Ano po ba yung limit order? Paano po ba yung gamitin? Okay, click natin. So, kapag may limit order, ikaw yung maglalagay ng price dito kung saan mo gustong bumili. Okay, so paano ba malaman yung price, no? Ito yung mga price. Ito yung current price. And ito naman yung mga price din. Sa part na to, sa taas na to, ito yung willing to sell. Then ito naman yung willing to buy. Okay? So, ganun lang simple yun. Okay? Kung gusto mo naman tingnan yung chart niya, click mo lang yan. Click mo lang yan. Okay? So, click natin. Yun yung chart niya. So, makikita natin dito, yung current price niya is 22. Ito, no? 22.177 ito. Makita rin natin yan, guys, no? So, ikaw yung bahala kung saan mo gustong bumili. Ano ba, dito gusto mo bumili. Yun yung ilagay mo doon. 21.694. Nasa balik tayo. 21.694. Wait, balik tayo. 21.694. Okay? Tama. 21.694. Okay? Then, lalagay lang natin yung amount. Bawa, 50% or 20% ng funds mo, ibibili mo ng SOL. Okay? Ito na siya. Magiging total na magagastos mo ng 20%, no? Ito yon. Okay? So, pwede ka na mag-buy. Okay? Click mo lang yung buy. Tcharan! Okay. So, makita niyo dito, meron ng order yan sa chart, no? So, yun, no? Ito na yung order niya. Yung limit order. So, ibig sabihin kapag bumagsak yung price dito, no? Yung limit order mo na yan, ma-fill yan, makukuha yan. Then, kapag umangat, nagka-profit ka, no? So, ganun lang ka-basic yun, guys. Then, ito naman yung orders mo, no? Dito mo makita yung SOL. Okay, dyan yung order mo. Parang sa Lazada lang yan, eh. Makikita mo yung order mo. Okay? Then, yan, wala palang minimum yan, no? Si spot, no? Makakabili ka ng kahit 5 USDT lang yung gamit mo. Galing, no? Ganda talaga sa sa OKX. Walang minimum to buy and sell. Okay? Ngayon naman, limit order yan, no? Cancel ko na yung order natin. Yung limit order na yan. So, ngayon naman, ano ba yung market order? So, yung market order, kung ano yung price dito, dyan na yung, dyan ka na makakabili. No? So, hindi mo na hintayin bumaba. Kung ano yung price, sige, bili ka na. O, hindi makukuha mo agad yung SOL mo, no? Pero kung limit order, hintayin na pang bumaba, may presyo ka saan mo gustong mag-order, no? Nakadepende sa iyo, no? Kung gusto mo agad-agad magkaroon ka ng SOL, gumamit ka ng market order kasi makukuha agad yung order mo. Okay? So, yun, napaka-basic lang, no? Siset mo lang yung mo, ganun din yung process na yun, eh. Siset mo lang yung yung total amount na gusto mong gastusin para makabili ka ng SOL, no? Isiset mo lang yan kung gusto mo 100%, no? Lahat ng pera mo, mabibili mo ng SOL, okay? Ano yun? Then, okay, so buy tayo, kunyari, no? Tignan natin kung pataas yung price, no? Pataas yung price niya. Okay, so trade buy tayo. Buy SOL. Okay, bawa. $50% ng ating money, bibili natin ng SOL. Okay? So, yun, order place. Nakuha na natin yung SOL natin.
Okay? So, papansin mo sa chart, meron ng buy signal yan, no? Ibig sabihin, dito, sa part na to, nakabili ka na. Okay? Diba? Napaka-basic, hindi naman mahirap eh. So, ngayon, hihintayin mo umangat yung price para magbenta ka. Halimbawa, dito, sa part na to. Sa level na yan, magbebenta ka na. Okay? So, hintayin lang natin. Paano ba magbenta doon? So, gamit yung sell. Okay? So, i-switch ko lang yung, yung window. Yung click ko lang yung sell. Then, so, para mabenta natin sa gusto natin price, palitan lang natin ito yung, kasi pag market order, kung ano yung price dito, doon mo rin mabibili. Ay, doon mo rin mabibenta, no? Dapat, ibibenta natin siya sa ayon sa gusto natin kapag naka-limit order tayo. Okay? So, click natin yung limit order. So, yan. So, balik tayo dito sa chart. Saan ba banda yun? Kung saan gusto natin ibenta. Dito na lang sa pinakataas dito sa kanyang resistance. 22,285. Trade 22,285. Okay, so yan. Nag-inset ko na yung price kung saan ko gusto ibili. Ay, ibenta. Okay? Then, yung amount ng sol ko, lahat. Gusto ko nang ibenta lahat ng amount ng sol ko. Ayan. Tapos, pindutin ko lang itong sell. Sell sol. Sell sol. Ayan. Sell sol. Yan na. May orders na ako. Ano naka-basic? No? Kita mo yan. Sol na yan. Doon na siya sa may chart. Naka-order na siya doon. Ayan o. Yan o. Nakalimit na siya o. Ayan o. Sabihin kapag umabot yung price diyan, makukuha ko na yung profit ko, no? Kasi nagbili tayo dito sa pinakamura, doon bibenta natin sa pinakamataas. Makukuha na natin, okay? That's basic of trading, the basic of trading lang, guys, no? By the way, hindi ako ganito mag-trade, guys, no? So, dumadaan pa ako sa maraming process, katulad ng technical analysis, fundamental, no? So, dapat, no? Iisa lang din natin yung fundamentals at technicals analysis, no? Huwag lang tayo bibili basta-basta, hindi porket bumaba yung price is bibili na tayo. Dapat alam natin behind yung pagbaba, alam natin yung story, why bumaba, why naman tayo bibili. Bawa, may good projects, may good news, o di bili tayo, no? Kapag may bad news, bibili ba tayo, no? So, hindi. So, dapat alam natin kung saan tayo bibili at alam natin kung saan tayo bibenta. Okay? Marami pa yan. Marami pang dapat pag-aralan. Risk management, paano ba maglagay ng stop loss, paano ba mag-position size, no? Napakaraming pwedeng pag-aralan sa trading, guys, no? So, itong tinuro ko sa inyo is the basic laang. Okay? So, ngayon, isi-sell ko na lang yung, i-close ko na lang to, no? Sige, i-hold ko na lang, no? I-hold ko na lang yung sol, okay? Yung dalawa na yan, i-hold ko na lang yan. Okay? O, yan, o. Lumabas na siya dito, no? Ito yung sol, o. So, hihintayin ko na lang na umangat yan bago ko bibenta. Okay? So, ito pala yung aking LTC, no? Nakabili na rin ako ng LTC. So, tingnan nyo, pababa yung kasi pababa yung price, no? Pero, tingnan natin, and the future, aangat naman yan, no? For sure, hindi naman masyadong malayo yung price na saan tayo bibili. Kaya, angat yan. Okay? So, wala pa rin nakakaalam, no? Kung saan pupunta yung price. Pero by the way, yan yung perception natin at alam natin sa sarili natin, alam natin pinasok natin. Okay? So, yun lamang, guys. I hope, no? Sana may natutunan kayo in this video. Kahit na medyo hindi maganda yung pagpapaliwanag natin. Sana may nakuha kayo. Okay? Yun lamang, guys. And thanks for watching. Tatapusin ko na itong video at masyado lang mahaba.